Dahil marami pang nagkakamali sa mga tanong na ito, hopefully this will be your last video na panonoorin para maintindihan ang measures of central tendency. Okay, I'll do my best para i-sum up ang idea ng central tendency. So ano nga ba ang mga sagot sa tanong na ito? Dahil may mga nako-confuse pa. Okay, bago yan, kailangan muna natin balikan ang tatlong measures of central tendency. Okay? May tatlo, ang mean, median, at mode. Okay? Ang central tendencies, measures of central tendency, ay sinusukat yung pinaka-typical. Okay? Pinaka-typical. Kaya nga central tendency yung center at ang pinaka-typical na data. Okay? Na value doon sa dataset na meron ka. Bakit importante na makita natin yung typical na data or na value doon sa dataset na meron ka? Kasi, for example, sa context ng income, importante na makita natin yung average income. Okay? Kapag kunyari sabihin natin na ang average income ay 50,000. Okay? Sabihin natin na 50,000 yung average income. Dahil doon, pwedeng makaisip or makapag-formulate ng mga strategies na pwedeng makapagpataas ng average income or pwedeng makapag-stabilize ng average income. Dahil doon, pwede nating makita kung ano yung possible na mga strategies na pwedeng ma-implement. Okay? Kaya nga importante yung typical na value. Ano pa? Sa konteksto ng classroom, you as a teacher, importante na alam mo kung ano yung typical na data. Dahil for example, sa exam, malalaman nyo na, ganito, nasa 80 plus, 80, 85 pala yung typical na value sa klaseng to. So, ano yung dapat mong gawin? Kailangan mo bang mag-reflect bilang guro na kailangan ba itong mapataas? Kung anong bang mga strategies na kailangan mong gawin para sa mga bata? So, yun. Kaya importante yung tatlong measures of central tendency na to para malaman mo yung typical na value at ano ang gagawin mo doon sa data na meron ka. Kasi nga ngayon, sabi nga, di ba, data is the new currency. Okay? So, data daw ay the new currency because of the massive data na meron tayo sa ngayon. Okay? So, yun po ganun po yung kahalagahan ng measures of central tendency. Lahat po sila ay tumutukoy sa typical na value doon sa dataset na meron ka. Okay? Yun po yung tatandaan. Isa-isahin natin. Ang una ay ang mean. Okay? Hopefully by now, alam nyo na kung ano ang mean dahil for sure na meet nyo na to sa statistics and probability na class nyo. Okay? Ano ang mean? Okay? Siya yung average na value ng data. Okay? That's the average na value. Paano nga ba kunin yung mean? Kailangan lang i-plus yung lahat ng mga values or yung mga data na meron ka, tapos i-divide doon sa total na bilang ng data na meron ka. For example, meron kang 1, 2, 3, 4, tapos 100. Okay? May 100 ka. Okay? So, may 1, 2, 3, 4, and 100. You have 5 na values. Okay? So, 1 plus 2 is 3 plus 3. Okay? That's 6. Plus 4, that's 10. Plus 100, that's 110. Okay? Meron kang 110 ang total. Kailangan lang siyang i-divide into 5. Okay? So, 110 divided by 5. 110 divided by 5, that's 22. That's 22. Okay? 22 yung average nung data na meron ka. Yun lang po, ganun lang po kasimple. Kahit sa grades, alam natin yung average ng bata, kailangan lang i-plus yung lahat ng values tapos i-divide sa total na kung ilan ang subjects. Ganun po yun ang average. Okay. Tatandaan na sa mean, kahit napakadaling makuha yung mean, yung average ng data, sensitive po ito sa outlier. Okay? Ano yung outlier? Okay? Ang outlier po ay yung pinaka-extreme, mga extreme values na tinatawag. Pwedeng maaari na mababa, sobrang baba, o pwede ding
masyadong mataas na values. Kaya nga extreme, masyadong mababa o masyadong mataas. Dito sa dataset na meron ka, okay, sa 5 na digits na nasa screen nyo, may outlier ba dyan? Meron, yung 100. Kasi hindi siya, kumbaga, hindi siya dapat belong doon, okay? Kasi 100 is an extreme value. 100 here is an outlier. Bakit siya outlier? Kasi napakataas niya. Okay? Nakita nyo na dahil sa outlier na 100, masyadong mataas yung average nung 5 digits na nasa screen ninyo. That's, sabi ko kanina, that's 22. Okay? So, subukan natin na gawing 5. Okay? 1 plus 2 plus 3, that's 6. Plus 4, that's 10. Plus 5, that's 15. Okay? That's 15. Divided by 5, that's only 3. Okay? Napakalayo ng difference nung 3 sa 22. So, ganun ka-sensitive ang mean. Okay? Ganun ang ka-sensitive ang mean sa kapag merong outlier. Anong ginagawa kapag may mga outlier? It's either pwedeng i-remove, pwede ding i-imputate, okay? Pwedeng palitan nung mean or nung median din, pwede din. Ganun po yung ginagawa and so on. Hindi naman yung tinatanong ng let. Pero ganun yung ginagawa kapag may mga outliers. Ano pa ba? Dahil sa sensitive ang mean sa outliers, kapag merong mga gantong dataset na may outliers, ang kailangan natin gamitin ay ang median. Okay? Kailangan natin gamitin ay ang median. Ano ang median? Middle value. Okay? Matatandaan niyo lang siya kasi median, middle. Okay? Middle value. Okay? Madali lang tandaan ng median. Tatandaan first, kailangan nyo munang i-arrange yung data nyo from lowest to highest or from minimum to maximum. Okay? Dito naka-arrange sa 1, 2, 3, 4, 100, naka-arrange na sa from lowest to highest. Kailangan nyo yung gawin kasi if merong mga digits na doble, so kailangan nyo ma-arrange. Dito, tatandaan sa median na kapag odd number, that's 1, 3, 5, 7, 9, and so on. Kapag odd number, hanapin nyo lang yung middle value kasi merong gitna yan kasi odd number. Kapag even number naman, kailangan i-average yung dalawang gitna. Okay? Kailangan yung average yung dalawang gitna. Okay? Kung nagkataon na 6 to, kailangan yung i-plus yung 3 at 4. Okay? Kailangan yung i-plus yung 3 at 4. The third value at the fourth value. Okay? Since 5 lang siya, yung third value, yung median niya. Okay? Ganun lang po kadali. Balik tayo sa concept ng outlier. Dito, since sabi ko kanina, sensitive ang mean sa outlier, kapag median ang ginamit, 1, 2, 3, 4, 100, ang middle value niya ay 3 pa rin. Gaya nung mas malapit doon sa 1, 2, 3, 4, 5 na kung magkakatabi yung mga numbers. Okay? So, hindi sensitive ang median sa outliers kasi hindi naman gumagalaw yung dataset. Nasa gitna pa rin siya. Okay? Kaya makikita nyo sa ibang mga dataset ko kapag nagre-report, the median age, ganun, median income, okay? Ganun yung ginagamit kasi possible na may ultra rich tapos may ultra poor, okay? Extreme poor, okay? Tapos yun, kaya ang ginagamit is yung median, okay? Median. Ganun po yun ha, para hindi maging sensitive sa outliers. Ano naman yung mode, okay? Ang mode ang pinakamadali, to be honest. Kasi ang mode, ano lang yung pinaka-frequent or pinakamadalas na nag-a-appear sa dataset. Okay? Kung may isa dyan, ang tawag dyan ay unimodal. Okay? Unimodal. Isa lang. Isa lang ang nakikitang mode. Okay? Kung dalawa yung 3 dyan, ang mode ay isa. That's 3. Okay? Yung mode niya is 3. Unimodal. Pag dalawa dyan, kunyari, dalawa yung 3, dalawa yung 4. Ang tawag doon ay bimodal. Okay, tatandaan, bimodal.
Kapag marami yung modes, ang tawag doon ay multimodal. Okay? Kapag isa lang, unimodal. Kapag dalawa, bimodal. At kapag marami, multimodal. How about wala namang mode? Ano naman ang tamang sagot doon? That's no mode. Okay? No mode. No mode. Walang mode. Ganun lang kadali. Okay? Hopefully, malinaw po sa inyo ang measures of central tendency. Dahil paboritong-paborito po ito ng LET, okay? Parati po itong lumalabas. And kapag nag-research din kayo, importante din ito. And of course pala, kailangan nyo ding tandaan ang skewness. Yung iba pang mga measures of dispersion, I'll discuss that on a separate video dahil separate discussion din yon. Pero kailangan nyo ding tandaan yung skewness. Kasi concept din to. Mas madali itong maintindihan dito. Ano nga ba yung skewness? Ang skewness ay tumutukoy kung saan nakahila yung buntot or yung tail ng distribution. Yan lang yung tatandaan na yung buntot. Okay? Skewness, yung buntot. Okay? So nakikita nyo sa screen, may tatlong klase dyan. Symmetrical distribution. Okay? That's the bell curve, the normal distribution. Okay? Wala diyang, tatandaan yung skewness, yung tail, ha? Yung tail. Okay? Kapag skewness, yung asymmetry. Okay? Yung hindi balanse. Okay? Sa positive skew, tatandaan nyo na kapag positive skew ang data, kasi ang tanong lang dito, for example, kapag marami daw na tama or matataas ang score, ano daw ito? Positively skewed, okay? Or negatively skewed. Okay? Kung wala doon, pwedeng right skewed or left skewed. Okay? Ganun lang yung tanong. Pinapapili lang kayo. Okay? Tatandaan nyo na kapag mataas, mas maraming mataas, that's positively skewed. Okay? Bakit? Kunyari, ito yung number line. Okay? Dito sa case na ito, sa positively skewed, that's right. Ang tatandaan nyo sa positively skewed is yung mga mayayaman. Okay? Mayayaman. Rich. Rich. Right. Rich. Bakit nyo tatandaan yung mga mayayaman? Kasi sa mga mayayaman, kung ito yung income, dito kunyari yung 0, kunyari ito yung negative na ito yung mga matataas. Okay? Kunyari 10,000 sabihin natin. Okay? Wala namang negative na pera unless may mga utang ka. Okay? Sabihin natin lang na ganyan yung data. Tapos, sabihin natin na marami po yung mga mas mayayaman. Kaya rich. Mas marami yung mayayaman, kaya mas mahaba yung tail dito. Okay? Sa right side. Konti lang dito, ganyan, kunyari ganyan yung data set. Kaya makikita nyo na ang average, yung mean dito, wait, palitan natin yung pen, yung mean dito is nandito sa right side. Kasi naunat siya nung mas malalaking data. Yun yung tatandaan ha, naunat yung mean ng mas malalaking data. Kasi nasa right side. Right, mas malalaki, rich. Right is rich. Okay? Kaya positively skewed. Positive meaning matataas, mahihila. Okay? Mahihila siya. Okay? Ganun lang po yung positively skewed. Kabaliktaran naman nun, ang negatively skewed na data. Okay? That's the left. Ano naman yung left? LLL, low, mababa. Ang makakapag-unat naman ay yung mga mababa ang data. Sabihin natin, nasa score ng mga bata, okay? Marami yung mga mababa. Konti lang yung mga matataas. Kunyari, ganyan yung data. Tapos, nandito yung mean. Okay? Andito yung mean. Okay? LLL, left, low, negative. Since mabababa, may hila yung mga bata. So, nandito yung mean. Okay? Ang tatandaan lang sa skewness,
Yung tail, yung buntot, mas mahaba siya doon. Positively skewed, mas matataas. Rich, right? Sa right ang mas mahabang buntot. Sa negatively skewed, negative, LLL, left skewed. Okay, left, LLL, low. Okay, low. Negatively skewed. Okay, yun lang po. Tatandaan na yung symmetrical nasa gitna. That's a normal distribution, yung bell curve. Tatandaan nyo yan. Wala dyan. The skewness is 0 basically. So, yun po yung skewness sa may asymmetry. Yun yung hindi balance. Okay? Yung distribution ng data. Yun lang po ha. R, right, skewed. Okay? That's the positively skewed RRR, rich. Mayayaman. Kaya mauuna to the right. Yung tail. Sa left, negative, low, LL left. Yung mas mga mababa, nasa left. L left, low. Negatively skewed. Okay? Yun lang po yun. Balik tayo sa mga tanong. Okay. A teacher wants to determine the most typical score. Okay? Typical score, ibig sabihin, hinahanap yung measures of central tendency obtained by her students in a quarterly test. She is not concerned with extreme high or low score. Ano yung mga extreme values? Sila yung mga outliers. Hindi daw concerned yung teacher. Not concerned sa mga outliers. But wants a value that best represents the center of distribution. Which measure of central tendencies should she use? Okay? Okay. So, hindi daw siya concerned sa mga extreme high. Ano yung sensitive sa extreme high or sa outliers? X na natin yung mean kasi sensitive siya. Okay? So, X na natin. So, cross out na natin yung mean. How about yung mode? May sinabi ba dyan na most frequent data? Wala. Okay? How about yung range? Ano yung range? Ang range ay measure of dispersion. Kasama niya yung yung standard deviation, nandun din yon. Variance, nasa measure of dispersion din siya. Kaya hindi siya. Dito, typical score. So, ang hinahanap ay measure of central tendency. Technically, ang range ay hindi. Wala siya dyan. Pampagulo lang siya. Okay? Middle, the center of distribution. The middle value. Kasi hindi sensitive sa extreme values. Kaya ang tamang sagot ay median. Next question. In a spelling test, the scores obtained by a class were 8, 9, 7, 8, 6, 8, 9, and 7. Okay? Ilan sila na digits? That's 2, 4, 6, 8. Okay, 8 digits, 8 values. Which measure of central tendency best described the score that appeared most often? Okay, madali lang. Ano yung hinahanap? Most, that appeared most often. Mean ba yon? Appeared most often? Hindi. Kasi ang mean ay average. Pinaplus lang yung lahat ng values divided by kung ilan yung mismong digits. Median. Binanggit ba kung middle or center? Okay? Hindi naman binanggit yung middle. So, hindi median. Standard deviation. Binanggit ba ang standard deviation? Ang standard deviation basically ay another measure of dispersion din. Tatandaan nyo sa standard deviation, which I would discuss on a separate video din. Sa standard deviation din, mas mababa yung standard deviation, mas malapit sa mean ang data. Okay? So, mas mataas yung standard deviation or SD, mas spread yung data. Ganun lang po yun. Kadali. Okay? That's a standard deviation. So, ang tamang sagot dito ay mode. Okay? Mode ang tamang sagot. Okay? Ano ba yung mode dyan? Okay? Alin yung may nag-appear ng most often dyan? Okay? Yung number 8. Okay? Nag-appear din ba ang 7 ng doble? Yes. Nag-appear din po. So, ano nga ba siya? Unimodal ba? Okay? Unimodal ba? Bimodal ba? Or multimodal ba? That's multimodal. Okay? Multimodal siya. Okay? Multimodal. Kasi nag-appear yung 7 ng 2 beses, yung 8 ng 3 beses, at yung 9 ng 2 beses. That's multimodal.
Next question. A teacher computed the average score of her class by adding all the students' scores and dividing by the total number of students. Which measure of central tendency did the teacher use? Okay, paulit-ulit na tayo dito. Okay, inad daw, tapos dinivide. Ano yon? That's average. That's mean. Hindi yan median kasi middle value. Hindi din mode. Okay? Kasi most frequent at hindi din range. Ang range pala, hindi ko pa na-discuss kasi ang range ay sinusubtract lang yung maximum or the highest value sa minimum or the lowest value. Mina-minus lang yon, tapos yun po yung range. Ganun lang po kadali yung range. Okay? So, hindi po yan range. Dito, inad yung lahat ng score at divide sa total number of students. That's the average. That's mean. Okay, next question tayo. The monthly incomes in pesos of 5 families in a community are 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, at 100,000. Ano daw yung measure of central tendency na best represent the typical income of the families? Okay, titingnan muna yung yung data set. Okay, may extreme value? Merong extreme value gaya ng example ko kanina, 100,000. Okay, kapag may extreme value or outlier, ano ang ginagamit? Mas reliable ang median. Okay? Mas reliable ang median. Kaya ang tamang sagot po dito ay median. Ano ang median dyan? The median income is 14,000 kasi naka-arrange naman siya. Ganun lang po kadali. Okay? Hindi po yan mean ha, kasi may extreme value. At mode, hindi din kasi actually no mode. Sa range naman, kailangan lang isubtract yung 100,000 sa 12,000. Yan yung range. Last question. Why is it important for a teacher to use the different measures of central tendency, the mean, median, and mode when describing students' test scores? Bakit nga ba? Bakit nga ba importante? A, because each measures give exactly the same value when data are normally distributed. Nagbibigay ba siya ng same value kapag normally distributed? Possible, pero hindi naman all the time. Okay? Possible, but hindi naman all the time. Okay, letter C. Because the mean is always more accurate than the median and mode. Sinabi ko ba yon? Hindi, kasi nag-a-adjust nga tayo depende kung anong dataset na meron tayo. Okay, so hindi always accurate na mag-capture ng typical value ang mean. So, X din yan. Because measures of central tendencies are required only when computing standard deviation. Hindi po. Okay? So, hindi po yan. Ang correct answer dyan ay because each measure highlights a different way of representing typical performance or typical data depending on the nature of the data. Letter B po ang tamang sagot. Okay, so I hope na marami po kayong natutuhan ngayon. And ako po ulit ito sa Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali basta wag lang paulit-ulit na magkakamali. Yun lang po. Salamat!